Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay. And syempre market updates ulit tayo for today, Wednesday. And of course, silipin muna natin ang Forex Factory. So later, meron tayong high impact news for GBP. Kaya careful tayo. So timing din yung ating pag-analyze for today. Tapos, tomorrow, Thursday, meron tayong high impact news for NCD, CHF, GBP, and USD. Tapos sa Friday, ayan, marami ulit. Kay GBP, Euro, and USD. Kaya careful tayo. Okay, so before that nga pala, congrats sa mga nakasabay sa akin sa trade. So kung napanood nyo yung analysis ko last Monday about AUD, USD, ayan, so naka-TP tayo. And of course, na-share ko yan sa aming Discord group members. Yan ko kung anong entry natin, kung ano yung SLNTP. So, yun. And if gusto nyo rin pong mag-join sa aming Discord wherein meron kaming weekly live session kaya makakapagtanong po kayo sa amin directly. And syempre, hindi sila rin nag-share din sila ng kanilang chart analysis nila. Okay, tapos yun, yung iba pinapacheck rin sa amin kung ano yung aming insights. Okay. Yan, so meron kaming mga section dito sa aming Discord community. Kaya very helpful, especially sa mga nagsisimula palamang and syempre yung kahit yung and syempre kahit open din kami kahit dun sa mga may experience na dahil trading talaga is a journey. Yan. Okay, so begin na tayo. Mag-analyze. Unahin natin XAU USD. Okay, so daily na ang tingin natin dahil nag-multi-time frame analysis na tayo, kaya daily and H1 na lang for today. Yan, as you can see, generally, okay, bullish naman talaga si gold, pero ngayon ay nasa correction phase ang gold, okay? Tapos, as you can see din na ang market structure niya ay sideways, wherein nagpipimpong lang ang price dito sa strong resistance na to and strong support na to. Okay, so yung possible na next destination ng gold dahil nag-bounce siya dito sa support na to ay i-reach niya itong area na to. Okay, kaya makikita nyo inaabangan ko. Actually, nag-place na ako ng aking buy order. Yan. Nag-place na ako ng buy order nung nakita ko na dalawang beses na meron na tayo ditong tweezer bottom. Okay? So, possible talaga na i-reach niya itong area na to dahil may malakas na supply area dito. Okay? Yan. Tignan natin ang H1. Ayan. So, pero itong H1 kasi ay sobrang nagre-range lang din siya dito sa channel na to. Okay? Pero as you can see naman, nag-create siya ng series of higher highs and higher lows. Okay? Yan. So, yan ang setup ko for gold for today. Okay? Next naman ay Euro USD. Tingnan ulit natin ang daily. Okay, sige, alisin ko lang yung mga drawings ko. Okay, so dito sa daily, as you can see, nag-create siya ng price created this double top or yung tinatawag na M pattern, okay? And syempre naman, usually yung mga ganitong patterns ay binabalikan niya talaga yung neckline. Kaya bullish din ako dito kay Euro USD. Okay? Yan. Kahapon lang ang na-print na, ay sorry. Okay, kahapon lang nagkaroon tayo ng itong indecisive candle na to. Itong doji na to. Okay, so may possibility na ang price ay mag-range lang between dito sa resistance na to and support na to. Okay, dito sa loob lamang ng doji. Okay, kaya ang
Kaya ang best or ang conservative natin na pwedeng gawin ay if bullish tayo ay hintayin natin na magkaroon ng breakout dito sa resistance na to or breakout dito sa doji na print niya, tapos kapag niretest ay pwede tayong mag-buy. Okay? Yan. So ngayon kasi ang price ay nasa gitna, no? If titignan natin ang H1, sige baba na tayo sa H1. Ayan. So, ang H1, kita nyo naman nasa gitna siya. Okay, so hindi maganda yung location niya. Okay, kaya either hintayin natin na, okay, dahil bullish ang aking ang aking bias din kay Euro USD dahil nga nag-create ng M pattern, so hinihintay ko siyang mag-shift from downtrend to uptrend dito sa H1, which is ito na nga, no, nagkakaroon na siya ng series of higher highs and higher lows. Okay, so maganda pag bumalik rito, teka, burahin ko para hindi kayo malito. Yan. Okay. Yan. So, if bumalik ang price dito sa level na to, okay, magandang opportunity rin yan to look for a buy opportunities. Yan. Okay. So, pwedeng yan ang target natin dahil yan yung neckline nitong M pattern or double. Okay, so pwedeng hindi nyo isagad, okay? Yan. That's my setup for Euro USD, okay? Yan. Okay, so two scenarios, pwedeng hintayin natin na ma-break itong resistance na yan, tapos pwede tayong mag-buy dyan, or hintayin natin na bumaba dito. Bumaba dyan, tapos saka tayo mag-buy. Okay? Tingnan natin kung mga ilang pips din yan. If niretas niya rito. Okay, so nasa 70 to 80 pips din. Okay, kaya okay din siya na abangan or i-monitor for today. Then last naman for GBP USD, ito maganda to kasi may high impact mamayang 2 o'clock. Dito naman sa GBP USD, as you can see, nagkaroon tayo ng shift from downtrend to uptrending market. Okay? Yan. And as you can see also na nagkaroon dito ng very impulsive move to the upside. So if we want to measure the correction, we can use the fib from this low to this high. And yan, syempre, ayan o, nakikita natin na nire-reject niya na itong 50%. Okay, so may possibility mamaya. Okay, so ako magpe-pending order na rin ako rito. May possibility na umakyat ang price, okay? Tingnan natin sa H1. Mamayang mga 1:30, yan, pwede akong mag-buy limit dito or safe if hintayin ko na lang yung high impact news, okay? Bago ako mag-trade, okay? Pero if ever kung maglalagay ako dito ng buy limit ko, siguro dyan banda. Okay? And so, bullish din ako dito kay GBP USD. So, that's it. And I hope marami ulit kayo natutunan. Bye-bye!